Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na inyong napapanood, napapakinggan po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw na ito ng Tuesday, March 11 ng ating 2025 na po. Talaga lang ha. Good morning sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating mga kabayan sa ibayong dagat, anuman ang oras, araw, anuman ang inyong kalagayan dyan. Lagi po namin kayong kasama dahil ang mga balita rito ay mula sa Office of the President. Ang lahat ng mga policy, programa at ginagawa ng ating Pangulo ang ating ipinaparating sa inyo at mga totoong kaganapan sa loob at labas ng ating pamahalaan. Yan po ang ating layunin. Thank you. At kahit na ang panahon natin minsan umuulan, minsan mainit, pero kahapon sabi ng Pag-asa, hindi pa raw summer. Aba, kakaiba ano ha? Halos pangalawang linggo na ng ating buwan ng Marso, hindi pa ho opisyal na summer. Sabi ng Pag-asa, yan ang unang report. Samantala, narito na ang ating mga balita. Giniit ng Philippine National Police na walang katotohanan ang napaulat na pagpapakalat daw ng 7,000 na mga pulis para ho sa pag-serve ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Ayon kay PNP spokesperson General Jean Fajardo, wala rin anya silang impormasyon o ang PNP sa kumakalat na mga balita na merong arrest warrant ang dating Pangulo mula sa ICC sa anumang local court. Ibig sabihin, local at national, international, walang warrant sa ngayon. Bagamat hindi anya nila makukumpirma ang naturang impormasyon, handa naman sila na anumang posibilidad. Samantala, tinawag namang fake news ni General Fajardo ang umano'y balitang nagpakalat sila ng 7,000 mga pulis para magsilbi ng warrant laban kay Duterte. Ayan, okay? Yan po yung kumakalat sa Davao daw po. Mayroong mga pulis exercise, police deployment diyan sa airport ay naangguluhan na pagsasalubong at hahanapin si Duterte. Tingnan natin po. Alam niyo, maraming kalituhan sa balitang ito Hanggat walang black and white talaga na arrest warrant of arrest ay talagang mahirap. Pero ako, tingin ko meron na silang idea niyan. Ayaw lang ho talagang ilabas at kumpirmahin. Baka mabulabog kasi. Alam naman natin ang warrant, lalo na ho galing sa ICC, mukhang pasikretong galawan ito. Kaya lang ho talagang matindi ang social media, matindi po nag-aabang, pro o anti-government or mamamayang Pilipino, lalo na ang mga biktima ng crime against humanity o human rights violation. Talaga hong atat niyang mga yan. Gustong-gusto nila panagutin ang dating Pangulo at kanyang mga kasamahan. Samantala, kahapon po ay pinag-utos na ng Department of Transportation Secretary Benz Dizon at ang termination, eto na, dismissal laban sa 3 mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS, nasangkot sa pinakahuling insidente umano ng laglag bala sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay matapos mag-viral sa social media ang pagkakalkal ng mga tauhan ng OTS sa bahagi o bagahe, okay? Maleta, bag ng isang senior citizen. Grabe naman, senior na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong March 6 dahil nga anya sa nakitang basyo daw ho na umano ng bala. Ayan tapos yung mga opisyalis dyan nagtatawa ng pa. Ayan, sibak kayo ngayon. Summary dismissal, kakasuhan pa kayo. At hindi talaga papayagan yan ni Secretary Benz Dizon. Secretary, good luck at yan ho, dapat gawin dito. Samantala, bagamat mayroong insidenteng ganito, maariing itinanggi ng pamunuan ng Office for Transportation Security na bumalik na anya ang laglag bala modo sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Ayon sa OTS Administrator Arthur Bisnac, kaisa siya ni Secretary Benz Dizon na nakaramdam ng matinding galit at pagkadismaya sa nangyari. Lalo't anya porsigido sila na ibalik ang tiwala ng publiko sa mga lingkod bayan. Samantala, ikinasa naman ng OTS ang paghahain ng reklamong administratibo laban sa 3 tauhan ito na sangkot sa viral video. So yan ho,
ay kitang-kita po talaga yan. Nag-viral talaga yan kasi hinabol pa eh. Pasakay na ng eroplano. Magbo-boarding na. Hinabol pa. Sabi meron daw yung pala naman hindi sigurado. Basiyo lang eh. Baka mamaya gawa-gawa lang yan. Extortion operation yan eh. Alam niyo naman, allergy na ang mga tao. Nagpanik na ang mga biyahera. Kababalik ko lang galing sa aking biyahe din eh. May nakasabay pa nga ako na nakakaawang, nakakahiya. Yung kanilang mga bagahe, balot na balot. Nakala mo, hindi nabubuksan. Sa takot na baka masingitan, isipin mo. Tapos pumutok na naman ito. So don't panic mga balikbayan. Don't panic sa mga biyahero. Lalo na po ang OFW, mga turista. Wala pong laglag-bala na nangyayari. Ito lang maaaring sabotahe, paninira ng kung sinong sektor. Dapat imbestigahan yan, tatlong yan. Kanino bang tao yan? Nasaan ba ang loyalty niyan? Baka nasa nakaraang mga administration pa, wala sa loyalty ng management ng ating airport ngayon at saka ng ating administrasyon. Dapat talagang yung mga yan ay tinatanggal dahil nakakasira sa imahe ng bintana at pintuan ng ating bansa, ang international airport. Napakahalaga niyan. Lalo pa ngayon, inaasahan nating dadami pa ang maraming turista nga papasok dahil magsasummer dito sa Pilipinas. Na malamig naman sa ibang bansa, kaya sila ay umaalis. Okay? Mga kumpanya ng langis, ayan, nagpatupad po ng rollback sa presyo ng kanilang produktong petrolyo ngayong araw. March 11, 2025, nagkaroon nga po ng piso and 70 centavos bawat presyo ng kada litro daw ng gasolina at diesel. Malaki-laki pala ito. At 0.90 naman ang bawas sa kada litro, ng diesel at piso and 80 naman sa bawas presyo ng kada litro ng kerosene. Ayun, so magkakaiba. Ito ang ikalawang linggong sunod na bawas presyo ng produktong petrolyo ngayong buwan ng Marso. Sana weekly na. Sana dalas-dalasan pa ninyo. Mabuhay ang mga oil companies. Sana next week ulit Baka naman next week, rollback naman yan na mas malaki sa, baka naman increase yan sa next week, mas malaki sa rollback. Naloko na. Minsan kasi ganun Okay? 10 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. Nakatutok ngayon ang Presidential Communication Office o PCO sa paglaban sa fake news at tinatawag na hate speech na ayon kay Secretary J. Ruiz ay ang pinakamalaki niyang laban sa kasalukuyang henerasyon ngayon ang tinatawag na digital age. Ganon? Sa isang panayam, sinabi po ng kalihim na magkakaroon daw ng fact-checking team ang PCO. Meron team palang bubuoyin sila. Ang fact-checking nga po team na ito ay sinisiguro daw po na magmo-monitor sa social media. Ayan, may monitoring na. Sa mga lumalabas na mga impormasyon online at tama o totoo, lalo anya kung mayroon itong kinalaman sa National Security Program ng pamahalaan at mga palisiya ng gobyerno. Ang team na ito rin anya ang mangunguna sa digital listening post o yung tinatawag na pagbabantay at pagsusuri sa mga nagtitrending na kontrobersyal na mga impormasyon sa internet. Malawak ang galawan nito. Sana tuloy-tuloy na ito. Iba talaga ang galaw ngayon ng PCO. Nagkakabunga, nagkakabuhay. Di katulad ng araw, alang kabuhay-buhay. Parang wala kang maramdaman kung anong ginagawa ng PCO noong araw sa nakalipas na halos 3 taon. Ngayon, under Secretary Ruiz at Communication Undersecretary Attorney Claire Castro ay kilalang-kilala na. At patuloy na kanilang naipagtatanggol ang Office of the President sa mga walang pakundangan, walang silbi, walang katuturan ng mga batikos at personal na pag-atake sa first family na kung saan ang gagaling yan, alam mo na. Ayan, okay? Ngayon may panlaban na. Lahat ng anggulo, nakaraang mga balita at bagong balita, nagre-react ang Malacanang through Undersecretary Castro. Araw-araw ang briefing. Kaya kahit luma, kahit drama, ng mga mahilig sa drama at paawa, sinasabayan at sinasagot ng tagapagtanggol ng Palasyo ng Malacanang. Batay sa pinakahuling survey daw po ng Social Weather Station, SWS, lumabas na 8
sa bawat 10 Pilipino ang nagsabi ng kanilang iboboto ang mga kandidatong ipagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa gitna rin anya ito ng agresibong aktibidad ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Lumabas din sa resulta ng survey na 78% naman sa 78% naman ang mas gusto ang isang kandidato na lalaban para sa bansa. Ayan, ibig sabihin may prinsipyo sa West Philippine Sea. Habang 22% naman ang mas gusto ay hindi. O yan, mababa sila. Kaugnay pa rin ang balitang yan, ayon rin naman po sa SWI survey, Social Weather Station na isinagawa noon pa itong February 15 hanggang 19. 77% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa pagsasagawa ng mga joint exercise at patrol kasama ang mga kaalyadong bansa upang ipagtanggol ang karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pinakamataas na suporta ay nagmula sa National Capital Region na mayroong 84%, sinundan ng Luzon 82%, Visayas 77%, at Mindanao, 64%. Mabuhay ang mga Pilipinong may paninindigan. Ay, nakakataas ng moral yan. Ang taas ng percentage, bawat region, ha? Gising na gising ang mga Pilipino. Tuwan-tuwa ang mga Pilipino sa ginagawa ng gobyerno pinaglalaban ang West Philippine Sea, exclusive economic zone ng ating bansa. Kakaunti yung mga makapili, traidor, walang pagmamahal, walang malasakit, pera-pera lang. Ay, hindi ho pwede yan. Dahil ang mga Pilipino gising na sa mga nangyayari sa ating bayan. Tulungan natin si Pangulong Marcos, ang ating militar, ating Coast Guard, at lahat ng mga kinaukulang naninindigan. 15 minuto makaraan po ang alas 9 ng umaga. Diyan lang muna kayo. Kami po ay muling magbabalik. Nagsisimula pa lang halos ang ating mga balita ngayong umagang ito. Sa aming pagbabalik, Mike Abilay. Balik na tayo sa ating mga balita at siyempre sa likod ng mga balita, meron din tayong mga interview at this time po ang tagapagsalita, suki na rin natin ito, si Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Makikibalita nga tayo dun sa mga nakakatakas at nahuhuli, di ba? Yan ang maganda eh. Pero alam kong busy-busy po si Dana pero ating bilisan na ito. Ma'am Dana, good morning. Welcome po muli sa Mike Abi Live. Magandang umaga po, Sir Mike. And of course, magandang umaga po sa tumatangkilik ng inyong programa. Thank you, ma'am. Salamat sa oras at pagtanggap ng aming tawag. Ano ba talaga ang totoo? Yung nakatakas daw, tapos nahuli ulit na isang Korean national na mukhang may maraming problema ito. Ano ang totoo rito? Ito ba'y control na talaga? Hawak na ulit ng immigration, Dana? Yes, nahuli po. Muling nahuli itong si Naikyon. Pati po yung tumulong sa kanya na Koreano na pugante din. Noong linggo ng madaling araw po, nahuli siya sa Pampanga. Matapos po nitong makatakas noong March 4, after hindi bantayan ng tatlong escorts niya, galing po sa ating pasilidad from the Camp Bagong Diwa facility natin. Ito po ay nakatakas matapos dumaan sila sa isang bar along Quezon Avenue at from there tumakas po ang pugante. Natagpuan po after nagpadala po tayo ng tracker teams from our Fugitive Search Unit and Intelligence Division at nahuli po muli itong si Naikyong pati po ang kanyang kakuntsaba 5 days after na niya makatakas. Okay. Pero pakilinaw mo nga sa ating mga nanonood ngayon, saan ba may problema itong Korean national? Sa Pilipinas o sa Korea? Meron po siyang pending case, wanted po siya sa Korea for being for being involved in fraudulent transactions. Ang ginawa niya po doon, parang nag-open siya ng mga fake accounts para mag-invest po yung kanyang mga kababayan. Tapos hindi po totoo itong mga accounts na ito. Winidraw niya rin po yung mga pera at saka po siya nagtago dito sa Pilipinas. Pero dito po sa Pilipinas, meron po siyang pending na court case kaya po dinala siya
from our facility papunta po sa Quezon City Prosecutor's Office upang harapin naman po ang kanyang pending court case dito sa Pilipinas for estafa. Allegedly po, itong Koreano binigyan ng mga alahas ng isang Pilipina para ibenta niya pero hindi niya iniremit yung bayad. But the thing is, Sir Mike, itong kaso niya dito sa Pilipinas, sa nakikita natin na evidence at sa mga nakuha rin natin na statements, malaki po ang posibilidad that this is part of the demand dummy scheme kung saan po itong mga detainees, itong mga subjects for deportation ay naghahanap ng paraan para kasuhan ang kanilang sarili para mapatagal ang pananatili nila dito sa Pilipinas at hindi sila ma-deport agad at harapin yung mga kaso nila doon sa kanilang bansa. Okay. Sana hindi na po ito maulit, pero pakilinaw mo nga, sino ba ang nag-escort sa kanya papunta sa prosecutor's office? Bakit siya natakasan? Siya ba nakatakas o pinatakas? Ano ba ito? Police, Bureau of Jail Management Penology, o personnel ng immigration na nagbabantay sa kanya during prosecutor's office, ano ba yan, hearing o kung ano mang meron doon? Tatlo po ang nagbabantay sa kanya nung siya po ay dinala from the facility to the prosecutor's office. Tatlong empleyado po ng Bureau of Immigration, 2 contractual at 1 pong permanent employee. Itong mga ito, makikita po natin sa CCTV na talagang hindi lang may lapses, talagang nakapikit, talagang there is an obvious intent not to look over the welfare. Ayan po, kung makikita nyo doon sa CCTV, parang tropa-tropa lang nila na naglalakad yung pugante instead of them putting the subject in handcuffs, bantayan habang naglalakad. Magkakasama lang po sila naglalakad at hindi po nila binabantayan ito. And doon po sa pagtakas nung pugante, kung makita nyo po yung CCTV, wala pong nagbantay, wala pong humapol. So there's kitang-kita doon sa CCTV kung anong intensyon ng mga supposedly nagbabantay. Kaya the day after po nito nangyari, dahil iba din po ang paliwanag nila doon sa actual na nangyari, natanggal po yung 2 contractual na empleyado agad-agad. Yung permanent employee, inelevate po natin sa Department of Justice ang kanyang kaso dahil yan po ay ang DOJ po ang ating mother department. At nung Biyernes din, nagbaba po ng desisyon ng Department of Justice dismissing from service, tinanggal na rin po sa trabaho yung ikatlong escort nitong Koreano. At hindi pa po dyan nagtatapos. Mahaba pa po ang kalbaryo nila kasi kinasuhan din po natin sa korte yung 3 patong-patong po na cases were filed against them. At nag-file din po sa Office of the Ombudsman against them kasi si Commissioner Viado po abogado. So he wants to take all the legal action against these employees para matuto at magsilbing warning din dun sa ibang mga matetempt na pumatol po sa mga ganitong offer nitong mga illegal aliens na ito na wag nang gawin kasi bukod sa pagkakatanggal may kulong pa. May kulong pa na pwede nilang kaharapin. At saka ako nagdududa, baka kumita yung mga yan kasi parang hindi naman sila bodyguard o hindi naman sila security, parang body-body lang eh. Baka may pinagkakitaan pa nila yan, kaya kailangan palalimin ang investigasyon. Pero iwanan natin ang isong yan, nangyari na at meron ng mga sanksyon na ginagawa. Meron daw kayong may mga nahuli pa, 2 Korean national. Ano naman ang problema nito? May nahuli daw bago? Yes, Sir Mike, more Korean nationals were arrested by our personnel under the Fugitive Search Unit. Ito po ay wanted sa Seoul at saka Interpol for robbery and illegal gambling. Bale nahuli po ito in 2 separate occasions, operations natin sa Cebu at saka sa Parañaque. Yung naaresto po sa Cebu, si Sim Suryong, ito po ay sinasabing nakipag-conspire sa isang sa kanya pong kakuntsaba upang magnakaw
doon po sa biktima. Sama Tapos naman. sinaktan po nila yung kanilang ninakawan. Yung isa naman po na nahuli, si Kim Kwang-hyun, ito naman po ay wanted din sa Korea for illegal gambling, for setting up illegal gambling sites sa internet. So ito pong dalawang ito, nung pumasok po sila sa Pilipinas, wala po silang record. But when they got here, pinaalam po sa atin ng Korean government na ito pong mga ito ay hinahabol namin mga pugante na maaari pong nandyan sa Pilipinas. Kaya po, immediately ang ating Fugitive Search Unit nag-conduct na po ng investigation para malocate at ma-arrest itong dalawang pugante po na ito. Okay. Well, maiba naman tayo pero hindi naman po taga-immigration ang involved dito dahil Office of Transportation Security nabanggit doon sa di umano'y laglag bala. Ay panibagong kasiraan yan eh. Nakakasira sa imahe ng ating gobyerno at sa airport pangkalahatan ng taong bayan. So ano bang reforma na kung ano bang meron na baka sakaling maligaw ng landas ang mga immigration personnel sa ating airport? Ano ba ang pagbabago ngayong taong ito na 2025, Dana? Madami po tayong inaasahan na pagbabago sa good. Bureau of Immigration. At tayo po ay ang ating sinusundan ay ang bagong immigration towards bagong Pilipinas. Yun po ang gusto natin na makakontribute tayo dito po sa bagong Pilipinas na vision ng ating Pangulo. Under the leadership po of Joel Anthony Viado, our Commissioner, ang gusto po natin ay maalis po ang korupsyon sa ating hanay at makasuhan kasi yung in the past po ang nangyayari lamang naaalis lang itong mga empleyado natin na maaaring involved sa korupsyon. So hindi po humaharap sa mga kaso pero tingin po natin pag finailan niya ng kaso, may threat ng pagkakakulong, titigil po yan at matatakot dahil ngayon masyado pong brazen itong mga tauhan natin. May one strike policy po si Commissioner Viado. Kapag nakita na mayroong mga involvement sa illegal activities, tanggal agad yan sa ating mga hanay. At bukod po dyan, ang gusto po niya, i-modernize ang ating mga systems para din po mawala at mamatay ang opportunities for corruption. Dahil kung electronic ang ating mga processing, malaki po ang maitutulong yan para mabawasan ang people-to-people interaction na nagiging opening po for corruption. Kaya ito po mga bagay na to, hindi lang basta naaalis ang korupsyon, mas napapabilis din po ang ating serbisyo at of course, ang resulta niyan ay mas masaya po yung traveling public doon sa serbisyo na binibigay ng ating gobyerno. Panghuli na lang, Dana, ano? Minamomonitor ba kayo? Kailan bababalik yung mag-amang Duterte na nasa Hong Kong at ewan ko anong ginawa doon? Babalik na ba ngayong araw na ito? May mga balitang gano'n. Si Digong Duterte, former President, at Vice President Sara Duterte. May balita ka ba? May mga naririnig po tayong ganyang balita pero hindi lang po siguro namin ma-confirm due to data privacy laws. But sa atin naman po, sa ating hanay, handa naman po tayo kung merong mga kailangang arrangements or preparations para po sa kanyang pagdating. Meron ba dumating na mga taga-ICC? So far po, wala po tayong nare-record na gano'n na Wala. nagpakilala Okay. po bilang membro ng ICC. Naitanong ko lang dahil siyempre kayo nasa immigration, kayo ang merong record kung sino umaalis at dumarating ng ating bansa. Dana, salamat ha. Salamat sa oras pagkakataon kahit na busy ka. Thank you po. At po, magandang umaga. Good morning. Thank you mga kaibigan. Si Dana Sandoval, tagapagsalita, spokesperson ng Bureau of Immigration. Ayun so huwag kayo magagalit. Naitanong ko lang naman dahil controversial yung mag-amang Duterte nagpunta ng Hong Kong, nagpalamig ng bahagya. Pero yung mga sinabi ron, hindi malamig mainit Nagmura pa nga Nag-PI na naman si Digong sa Hong Kong nagpainit samantalang malamig-lamig pa ron. So hindi daw sigurado kung kailan babalik o wala pa silang idea. Si Vice President ganoon kasi para sila nandun Okay, balik tayo sa mga balita pa rin. 29 na minuto na po makaraan. Ang alas 9 na umaga nasa bansa ang Slovenian Foreign Minister na Tanha Pahon. Ayun, Foreign Minister Pahon. Para daw sa 3 araw na official visit, ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA. Spokesperson Teresita Daza. Meron palang spokesperson ng DFA? Hindi ko naririnig kasi. Nakatakdang makipagpulong daw si Minister Pahon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para sa palakasin pa rin ang tinatawag na bilateral cooperation sa pagitan po ng Pilipinas at Slovenia.
lalo na ho sa pagitan po ng trade, investment, science, and technology. Aba, ayos. Taga-Europe yan eh. Okay? Nuclear energy, maritime cooperation, sports, at labor. Marami pa dito. Magpapalitan din na rin anya ng dalawang opisyal ng kanilang mga pananaw sa pagitan po ng rule of law at rules-based international order na nakatakda rin na buksan ng Slovenia ang kanilang anyang imbahada dito sa Pilipinas. Ayun, magkakaimbahada rito. Yung mga kukuha ng visa, di madali na. Na si anyang unang foreign post sa bansa sa Southeast Asian. Kita mo na. Tayo pala yung unang-unang bansa na lalagyan ng imbahada. Ayan. Kaya yung mga gusto magpunta sa Europe, pagpunta sa bansang yan, meron ng imbahada kayong pwedeng puntahan kung kinakailangan ng visa. Ayun. Yun po eh. Pagka may imbahada, mayroong respeto, may mataas na kalidad at paggalang sa Pilipinas, sa Pilipino at sa Philippine government. Yun ang ibig sabihin niyan. Mas malalim na mga relasyon, business, security at marami pang iba. Ipinababasura na po ng Office of Solicitor General, at sa inihaing petisyon ng company na Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema ang pagkwestiyon sa General Appropriation Act or National Budget ng Pilipinas ngayong 2025. Base sa komento na isinumiti ng OSG sa Supreme Court, hindi umano labag sa batas ang nilalaman ng budget at hindi nasunod ang tinatawag na health capit ng court sa pagsasampa ng petisyon. Medyo controversial po ito, ginagamit na ng budget. Tulungan na lang natin. Pagka ho na napigil itong budget na ito, baka mawalan tayo ng mga development. Napakahalaga ng budget ng gobyerno para makagumalaw, para gumalaw ang mga proyekto. Okay? Ayan ho, tingnan natin. Ayaw natin ibang detalye pa, yung mga merito ng kaso niya dahil nasa Korte Suprema. Pag nasa korte ang kaso, medyo limitado po ang ating mga pagtalakay bilang respeto sa judicial process. Okay? Sa gitna ng mga balibalitang pag-i-issue daw po ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa crime against humanity dahil sa pinatutupad nito noong madugong gera kontra sa illegal na droga sa para ho sa House Prosecutors at Manila Congressman Joel Chua. Maaari anya naman na ituloy ang impeachment trial. Ganon? Laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa mapasama ito sa sisilbihan ng warrant ng International Criminal Court. Kasama ba si Sara? Gayunman, aminado ang mamabatas na maaari anya itong magdulot ng delay sa proseso kung matutuloy ang pag-aresto sa mag-ama. Kailangan anyang personal na harapin ng Vice President o Vice Presidente. Ganon? Kasama pala dyan. Baka nagpa-practice na, kaya nagpunta ng Hong Kong na magkasama sila. Kasi pagka na-aresto yung mga yan, alam ko pag na-aresto yung mga yan, hindi naman dito ikukulong eh. Pero huwag kayong mag-alala, pag na-aresto po, basta merong warrant of arrest, kung sakali, hindi po ibig sabihin guilty na. Hindi po. Yan po ay proseso lang. Magta-trial pa. Bibigyan ng due process. Ganun naman, kahit dito sa Pilipinas, ganun. Pagka may kaso, may warrant of arrest, bibigyan ka ng pagkakataong ipagtanggol mo ang iyong sarili. Ganon din po ang mangyayari sa mga Duterte at iba pang sinasangkot dyan sa kasong yan, sa ICC. Kung sakaling arestuhin, bibigyan sila ng pagkakataon. Kaya lang, non-bailable yan. Nakakulong sila habang may trial. Pero yung kanilang karapatan, hindi mawawala. Ipaglalaban at bibigyan sila ng panahon sa magitan po ng kanilang mga defense counsel. Ayun, ganun po yun. Yung iba kasi, kung mag-react, akala mo katapusan na ng mundo eh. Akala mo katapusan na ng kanilang idol eh. Ng kanilang idolo, kung ano man tawag dyan. Nakala pag nahuli, kalabuso na talaga. Hindi po, under trial lang, ang magpapatuloy ang proseso. Okay, 9:34 ng umaga, magbabalik pa ang ating mga balita. Siyempre sa pagbabalik ng Mike Abe Live. Balikan natin, tuloy natin mga impormasyon, mga balita kung kailangan ng makarating sa inyo, lalo ngayong panahon na nagkakasunog-sunog pa pala, no ha? Nasunog daw po ang bahagi ng kabundukan daw po ng barangay Pondake. Saan yan? Sa San Antonio. Uy, dito lang sa Zambales ito Kagabi, March 10 daw nga po. Samantalang diniklara po na rin na fire under control. Ang sumiklab na wildfire nga po kaninang madaling araw.
At nauuso sunog sa Amerika, yan naging problema sa California, di ba? Pero dito, ganun din, lawak nga At naman, liwanag, grabe. Patuloy na inaalam pa rin po ng mga otoridad at kung ano ang pinagmulan daw po ng sanhi ng sunog at kung may kinalaman ito sa init ng panahon. Pero gabi, anyway, sa ingat lang po tayo, napakahirap kalaban yan. Kung yung makita yung nangyari nga po sa Amerika, hindi biro yun, isipin mo. Daang bilyong dollars ang nasirang ari-arian doon na hindi nila makontrol kaagad pero nakontrol din. So wag naman sana mangyari sa atin kasi hindi natin kayang kontrolin ng ganyang malawakan. Pero kakaiba na talaga ang panahon ngayon. Pati yung mga walang nakatira ay nakakasunog. Ano yan? Sa init ng panahon. Kung walang nakatira, wala naman doon nagsisigarilyo. Wala naman doon nagluluto. Pero bakit nagkakaapoy? So sa init ng panahon siguro talaga. Kakaiba ha? Ingat lang po tayo. Nananawagan ngayon ng Senate Minority Leader na si Coco Pimentel. Ayan. Sa mga employer at magpatupad daw ho ng flexible work agreement o pansamantalaan niyang pahinga sa trabaho. Related sa summer ito. Para ho maprotektahan daw po ang manggagawa mula ho sa matinding init ng panahon. Okay? Maaarian niyang magpatupad ng flexible work agreement tulad niya ng pagpapaikli ng oras ng trabaho sa labas at pagbibigay niya ng sapat naman na pahinga kung maaari ay magpatupad din ng work from home. Ayan, maganda, sa bahay na lang. Set up para ho sa mga empleyadong hindi naman kailangan lumabas ng kanilang mga opisina o trabaho. Tama, kung nag-o-office, dapat talaga sa bahay na lang. Nakatipid na sa pamasahe, sa elektrisidad at marami pang mga bagay-bagay. Magandang idea yan. Buti pa si Coco may idea ganyan. Bakit ang Department of Labor and Employment, wala tayong narinig na gano'n? Di ba yan ang dapat nangangasiwa? Department of Labor and Employment. Baka nagsabi ng nakakaligtaan lang. Secretary Benny Laguesman, salamat po. Good morning po sa inyo. Kamusta na po kayo? Yung ating mga manggagawa, ibigyan din natin ng pahinga. Lalo na ngayong medyo mainit nga talaga. Mahirap na hong magkasakit dahil sa sobrang init, stress, sobrang trabaho. Pero maganda yung idea niya ni Coco Pimentel. Sana voluntaring gawin ng pribadong sektor at ng mga kinaukulan, alamin kung ano ang maganda. Alam ko namang malawak, matataba ang puso ng mga employer para ho sa kapakanan at kaligtasan, kalusugan ng kailang mga manggagawa. Ganun po yon. Kasi naniniwala tayo, ang employer-employees relationship ay bahagi dyan ng malasakit, hindi lang pera-pera. Okay? Kalusugan lalo't tigit. Huwag nating kalimutan, pag walang employees, kung walang employer, aanhin mo ang pera mo at produkto mo kung walang magtatrabaho. Kaya mahalaga ang manpower tulad ng mga manggagawang Pilipino dito at sa abroad. Yun po yun. Mabuhay ang mga laborer. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Okay? Pagbili ng mga sando at pagsiguro anya ng sapat na supply ng tubig. Ayan. Para naman ho sa mga person deprived of the liberty o yung PDL. Yan, nainitan din ito. Pinag-utos na ho ng liderato ng Bureau of Correction sa gitnaan niya ng tumataas na heat index na nararamdaman ito sa init nga ng panahon. Ayan, alam niyo sa mga kulungan dito sa atin sa Pilipinas. Pag nakulong ka, kahit akusado ka pa lang, hindi ka pa nahusgahan, parang guilty ka na sa tindi ng hirap. Mabuti pa yung sardinas, may sabaw Grabe ang siksikan ng mga kulungan dito sa Pilipinas. Sayaw sa gusto mo, talagang nakatayo ka matutulog, nakaupo ka natutulog, at wala talaga. Kasing sikip. Ang medyo masarap-sarap ng buhay lang dito, yung mga politiko nakukulong. VIP treatment. Sa custodial center ng Campo Crame. Okay, Pero dapat sa pare-parehas. Kung ano ang kulungan at kalagayan ng mahirap, mayaman at saka ng mga politiko, dapat pare-parehas. Kasi ang batas naman ay wala naman hong exemption. Wala naman po yung nakalagay dyan na ito ay batas na ito para sa VIP, itong batas na ito para sa mga negosyante, para sa politiko. Hindi, pare-parehas yan. Pero ating nakikita na iba talaga yung may tinititigan at saka huma-impluensya. Ayan, Yung iba nga dyan nilagnat lang, pinawisan na, nagpapa-hospital Yung pala, magpapapogi lang. Pero yung mga karamihan na walang koneksyon, walang pera, hindi na makahinga, ayaw pang ilabas. Namumutla na sa maraming sakit, hindi pa rin ipa-check up. Pero yung mga ma-impluensya, inibulang, sinipon lang, may problema na, kailangan ma-confine na ng 2 araw, 3 araw. Wow, sino yon?
Wala akong tinutukoy, ha? Ngayon, kung anong iniisip nyo, siguro yun na ngayon. Okay. Bumaba ang naitala daw ho na focus crime sa Metro Manila. Mula ho November 23 hanggang Marso 2. Okay? Ngayon taong ito, kumpara sa parehong panahon nung nakalipas na taon ayon sa NCRPO. Kasama sa focus crime ang pagnanakaw, pananakit at pagpatay. Wala na ngayon kasi rule of law. Yan ang policy ni Pangulong Marcos eh. Rule of law. Anong ibig sabihin yan? Due process. Imbestigahan pag may problema, pag may ebidensya, kasuhan sa korte. Korte ang magpaparusa sa kanya. Hindi kamay na bakal, hindi tao. Ano ibig sabihin? Hindi ang gobyerno, kung hindi ang batas. Kasi ang batas ang dapat masunod. Hindi katulad ng nakaraan. Suspect pa lang, tumba na. Katok, sabay putok. Tapos pag inimbestigahan, wala kami kinalaman dyan, nanlaban eh. Naloko na. Yan yung crime against humanity na kanilang kinakarap ngayon before ICC. Pinawi ng Malacanang ang pangamba ng ilang umanong posibilidad na magkaroon ng kaguluhan kasunod ng pagpapalit ng Chief Minister ng Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ganun ba? Sa BARM? Wala naman siguro. Tahimik yan, mapayapa. Kung matatandaan kahapon, kinumpirma po ng palasyo na ini-appoint daw kay Maguindanao del Norte Governor Abdullah ang Makakaw, tama ba? Bilang daw ho bagong interim chief minister, may pagbabago pala ng BARM. Kapalit ni Ahold Al-Ha Murad Ibrahim naman. Ito yung kilalang-kilala ng Moro Islamic Liberation Front, MILF. Ayan, normal lang po yan. Dahil una-una, hindi natuloy ang eleksyon. Di ba? Dapat mag-i-eleksyon, pinustpon muna. Pero yung mga pagbabagong kanya na hindi naman ho siguro magiging problema yan. Pag nagbabago, magiging positibo, lalo pang mag-i-improve ang kanilang paglilingkod at ang benepisyo ay sa mamamayang Pilipino. Hindi lang ho sa mga kapatid nating Muslim. Kasi pag sinabing BARM region ay marami hong mga nandyan sa lugar na yan ay mga Kristiyano rin at iba-ibang reliyon. Pero sakop sila kung saan sila nakatira. Nasakop nga po ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao na mas pinalawak, halos malaking bahagi ng Mindanao yan. Okay? Tututukan ngayon ng National Food Authority, NFA, ang pagpapatupad daw po ng 10 billion pesos. Halaga ng modernization program sa loob niya ng ahensya para mas maayos ang rice storage na pagpapatayo ng mga bagong rice mills at para sa mga magsasaka. Ganda nito Sana totoo, sana all. Upgrades sa mga drying facilities gaya ho o para sa mga mas mataas na kita sa mga magsasaka. Laking pera niya 10 billion pesos ang pinag-uusapan dito. Sinabi po ng NFA Administrator Larry Lacson, ayan, ang mga upgrades na ito at anyang mismong modernization ng ahensya ay malaking tulong para ho sa mga mas magandang ani at mas magiging maayos na pag-iimbak ng NFA ng bigas at ng palay. Ayun. So, dapat lang ho. Kasi yung food security ni Pangulong Marcos, talaga hong pangunahing tinututukan yan. From day one, inunsad ng Pangulo ang food security. Gusto ng ating Pangulo, lahat ng Pilipino may pagkain sa hapagkainan. So, yun eh. So, at tayo, agricultural country ang bansa, bawal magutom. Bawal din ang tamad. Ayan, dapat, kung wala ang bawal magutom, bawal din ang tamad. Yung iba kasi ayaw magutom pero tamad naman. Yung iba naman ang lalaki ng katawan, lalaki ng kakayanan, ang lakas. Pero umaasa sa ayuda. Pag nalit ng ayuda, galit pa. Huwag naman ganon. Magsumikap tayo. Kawawa naman po yung mga nagtatrabaho na maraming sektor. Nalipunan na bayad ng tax, ng buwis. Tapos ibibigay sa mga dapat ibigyan dahil ayuda. Number 1 problema ay ayuda. At kailangan naman yan bilang malasakit, pagmamahal ng gobyerno under President Marcos sa mga nangangailangan. Pero sana, bigaya naman. Huwag yung nalit na lang galit pa kayo. O kaya kayang-kaya naman yung magtrabaho, may income kayo, gusto yung may ayuda pa. Yung iba naman talagang wala, especially yung may mga sakit, mga senior citizen, PWDs, yung talaga nangangailangan ng ayuda, abay nalalamangan pa nung malakas pa sa elepante, malakas pa sa kalabaw, pakamot-kamot, palasing-lasing, may mga bisyo pa, tapos ayuda ang inaasahan. Huwag naman ganon. Huwag kayong magagalit, nagpapakatutulan tayo. Pahalagahan ang bawat pera ng mamamayang Pilipino, na yan ang dapat at ginagawa naman ng ating pamahalaan.
Nagbigay ng reaksyon ng Malacanang sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala umano siyang kasalanan sa kabila ng libo-libong namatay sa kanyang war on drugs. Tila may pabirong pahayag din ng dating Pangulo sa mga overseas Filipino workers sa Hong Kong na pawang siya daw anya o pagawaan daw siya ng monumento. Bayani, katabi ni Dr. Jose Rizal, sa Luneta pa yun. Biniweltahan naman ng Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Ano ang kanyang sinabi? Kusang umamin si Duterte ng kanyang kasalanan niya sa mga pagdinig ng House Committee or Quadcom at sa Senado. Ginit pa ni Jose Castro, taong bayan dapat ang magsasabi kung matatawag na bayani ang dating Pangulo at kung dapat siyang patayuan ng monumento. Di ba? Ayan Grabe talaga, Anong kaso mo? Crime against humanity. Bakit kami monumento? Gusto ko ng tao Tapos gusto tumabi pa kay Rizal? Baka tumayo si Rizal at hatawin ka ni Rizal. Ano sabi ni, napanood ko yung video yan Ano sabi ni Digong Duterte? Si Rizal daw, ang hawak libro. Yung kanya ganito. Ano ba yung ganito? Ano ibig sabihin ito? Parang, di ba parang baril ganon? Sabi niya, ako, pagpatayo ng monumento, pero ganito ako. Ganito yung hawak ko. Ano yun? 45 caliber yan, di ba? Hindi naman kandila yan, hindi naman laban yan. Di ba, laban yan. Ganyan sabi niya Hindi may didinay, nasa video yan. Gustong-gusto ng mga cameraman, kinukunan siya kahit na masama ang dating. Wala tayong magagawa. Sabi niya, ipagpagawa siya ng monumento, pero nakaganon siya. Ganyan daw. Para makikipag-shoot up, para makikipag-draw. Yung katabi niyang si Jose Rizal, libro ang hawak. Ibang klase talaga ito si Digong, tumatandang paurong. Happy birthday, advance happy birthday, magbe-birthday itong mamang ito. Magbe-birthday ang dating Pangulo, kailan birthday niya? Ngayong Marso. 80 years old na siya. Pero ang nakaraang taon, sabi niya, 73 years old lang. Pero ang alam ko, 1945, bahala na kayo magkwenta. Pinanganak siya, 1945. Sabi niya nung nakaraang taon, nung mag-hearing, sabi niya, 73 years old na ako. Tandali, bumata ng bahagya. Pero ngayon, 2025, di ba? Di ba? Kwentahin mo na, 80 years old. Talaga lang, Kailan kaya babalik ito? Ano kaya ang pasalubong ni dating Pangulong Duterte sa mga pulis na sasalubong sa sasalubungan yata siya ng mga pulis Mainit na pagsalubong. Saan ba siya bababa? Sa Pasay or dyan sa Davao? Hindi ko alam kung saan. Bahala na. Basta babalik na raw. Nanawagan po. Ihabol natin ito. Meron pa ba tayong oras? Wala na yata. Ano yung panawagan ni Robert Barbers? Anyway, panawagan natin ni Barbers mayroon pinaimbestigahan siya. Pero ito na muna. Hindi itinanggi daw po o kinumpirma. Ito nga, nakita nyo. Hindi nag-deny, hindi rin nagkumpirma. Ang International Criminal Court, ICC, kung meron nga ba silang inilabas na warrant of arrest o arrest order laban kay dating Pangulong dating Pangulong Rodrigo. Anya mahalaga ang confidentiality. Ganun pala, pasekreto pala ito. Nagpapatuloy anya ilang investigasyon hinggil sa nagdaang war on drugs ng Duterte administration. Talagang mainit itong isang ito. Sige, pagpatayo niyo ng monumento dyan sa Manila Bay. Total lang ito ay mayor at saka presidente, paborito nila Manila Bay. Di ba? Sabi niya, kayong mga siraulo nung nanggugulo sa ating bayan, papakain ko kayo sa pating. Diyan sa Davao at saka sa Manila Bay. Ayan. Doon yung ipagpagawa ng monumento sa Manila Bay. Naka-floating doon sa Manila Bay yung monumento. Nakaganon. Iba rin talaga si Digong. Iba yung hataw. Sinisira yung sarili. Nananawagan po si Surigao del Norte Congressman Robert Barbers. Ayan, Batang Barbers. Sa Palasyo ng Malacanang na imbestigahan daw umano ang pagbebenta ng ilang mga local government unit. Taga-gobyerno? Sa Central Luzon, ano binibenta? Sa 85 ng mga Chinese-owned firm. Mga company ng mga Chinese na nag-ooperate daw yan sa mga coastal at agri-town, sa Bataan, Zambales at Pangasinan. Mayroon pang ganyan. Akala ko ba wala nang ganitong mga Chinese? Ayon kay Barbers, nakatanggap daw siya ng impormasyon hinggil sa mga kahinahinalang aktibidad ng mga nasabing Chinese-owned firm o company. Ayan, meron pa palang galawan. Alam niyo, yung chairman ng Quadcom Sila nag-expose ng mga katiwalian ng mga fake Filipino-Chinese. Fake Chinese na Pilipinos. Ayun, ngayon pala meron pa rin.
Totoo ba yan? Mga local government unit, ibig sabihin mga mayor, mga local official, nagbibigay ng proteksyon? O renta ba? Pinarerenta, binebenta. Ay natatanda ko yung libu-libong hektarya na mga lupa dyan sa Central Luzon at Northern Luzon ay nabenta binenta sa mga Chinese national. At yung pinagtatayuan ng mga pogo, ano kaya gagawin nyo sa mga building na pinaglagyan ng pogo? Malalaking opisina yan, okay na okay yan. Pero dahil dyan, wala na rin tayong oras. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita ulit tayo bukas dito po sa PTV4. Makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.